New Year, new money? Kapansin-pansin sa video ng mga bida sa bagong Philippine Peso banknotes, mga hayop na. Ang video na to nakakolekta ng 5.6 million views. Sa mundo ng social media, samud-sari ang reaksyon ng mga netizens sa mga bagong perang papel. Maganda yung money cause waterproof, but mas okay pa rin yung old with tao. Paano yung mga bayani? Sa totoong mundo, ano ba ang pulso ng masa? Ano po ang tingin nyo rito sa bago natin pera? Mas maganda po yung dati, sir. Mas maganda yung dati? Oo, nandun po yung mga bayani. Di ba yung... po, wala na yung mga bayani, puro hayop lang po yun eh. Tuwing may bagong labas ng perang papel, ano nga ba ang mangyayari dito sa mga luma? Sa kasaysayan, lagi mga bayani, makabayang personalidad o dating presidente ng bansa ang bumibida sa ating mga pera. Pero ngayon, bakit nga ba biglang mga hayop na ang gustong ibida ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang pinili po nating itampok ay ating pong mayaman at magandang biodiversity. Ang mga species po na nandyan po sa ating polymer banknotes ay tinuturing na pong mga endangered na kailangan po nating pangalagaan. Gusto rin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mapaalalahanan po tayo sa ating responsibilidad sa kalikasan. Nauna nang nilabas noong April 2022 ang 1,000 peso bill na binibida ang ating Philippine Eagle. Kapalit ni na dating Chief Justice Jose Abad Santos, Girl Scouts of the Philippines founder Josefa Lianes Coda at first West Point graduate Philippine Army General Vicente Lim. Ang National Bird ng bansa kinikilala bilang one of the rarest eagles sa buong mundo. Isa itong higanting ibon na makikita lamang sa 4 na isla sa Pilipinas: Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Kasama sila sa listahan ng critically endangered ng International Union for Conservation of Nature o IUCN na may estimate na 400 pairs na lamang sa buong mundo. Napaalis sa mag-asawang dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino sa 500 peso bill ng isang Visayan spotted deer. Ang usang ito naninirahan sa mga rainforests sa Panay at Negros. Kilala sila sa kanilang keen senses kaya sumisimbolo rin sa clarity at sharpness. Sa 100 pesos naman, naagawan ng pwesto ang dating Pangulong Manuel Rojas ng isang Palawan Peacock Pheasant. Ang Palawan Peacock Pheasant o mas kilala sa lokal na pangalan na Tandikan ay kabilang sa 8 species ng peacock pheasant sa buong mundo. Ang kanilang buntot ay nagpapakita ng metallic hues at mas vibrant ang kulay ng mga lalaki kumpara sa babae dahil ginagamit nila ito sa courtship o panliligaw. Habang itong 50 pesos naman, pumalit sa dating Pangulong Sergio Osmeña ang isang Visayan Leopard Cat. Ang Visayan Leopard Cat o mas kilala sa lokal na pangalan na Maral ay matatagpuan sa mga isla ng Panay at Negros. Highly teritoryo ng mga ito at kadalasang ginagawa ang paghahat ng pagkain tuwing gabi. Ang mga bagong pera ay gawa sa synthetic polymer substrates. Meron tong non-absorptive surface na hindi naapektuhan ng tubig, lagis, dumi at init. Mas mababa rin ang carbon footprint sa paggawa nito at mas matagal ang buhay kumpara sa pera na gawa sa papel. On average, sa mga perang papel ay kaya lang tumagal ng 1.5 years, samantalang ang polymer banknotes ay kayang tumagal ng hanggang 7.5 years. Dami mo alam, Kuya Kim! Bukod sa mga bagong disenyo, may bagong features din ang ating mga bagong pera. Meron itong see-through window para hindi ito madaling mapeke. May tinatawag itong mga tactile dots para makatulong sa mga visually impaired. May 2 tuldok sa 50 pesos. 3 tuldok naman sa 100 piso. 4 na tuldok naman sa 500 piso. At 5 tuldok naman sa 1,000 pesos. Dami mong alam, Kuya Kim! Pero ngayong may bagong labas na disenyo ng pera, ano nga ba ang mangyayari sa mga luma? Ang ating pong kasalukuyang paper banknotes po ay mananatiling legal tender. Ibig sabihin po, hindi po sila i-demonetize. So, kasabay po siyang magagamit po ng ating bagong polymer banknotes. At ito po yung mag-co-circulate po sa ating ekonomiya. Balikan naman natin ang viral video. Ang isa pang sigaw sa comment section, bakit walang bagong disenyo ang 200 pesos? Ang napag-alaman namin, inaprumahan na pala ang pagtigil sa paggawa ng 200 peso bill noong pang 2021. Sa kadahilanan po na mababa po ang preferensya o mababa po ang demand para po sa denominasyon na to kung ikukumpara po sa ibang denominasyon po ng ating salapi. Dami mong alam, Kuya Kim!